Nagtanong kami ng ilang estudyante mula sa Universidad ng Santo Tomas upang malaman ang kanilang opinyon sa kahirapan ng mga Pilipino. Para sa akin kasi, di ba, obvious naman yung may hirap, yung mga nasa squatters, mahirap talaga. Pero para sa akin, yung naghihirap talaga, yung mga tao sa working class, yung magulang ko, magulang niya, magulang natin. Mga biktima ng mga pangako ng mga gobyerno, mga politiko na hindi naman natutupad. Yung mga nasa rural areas, I don't believe sa urban poor. Kasi here na urban area, maraming paraan para kumita ka. Kahit anong mangyari, maraming paraan. Kapag di mo nasa-satisfy yung mga needs na isang tao. Ngunit, sino nga ba ang tunay na naghihirap? And it's very sad because we have gained our independence more than 100 years ago, and still we have hunger and poverty in the Philippines. Setyembre ng taong 2000, nagtipon-tipon ang mga pinuno mula sa iba't ibang parte ng mundo para sa Millennium Summit, kung saan nagkaroon ng kasunduan ng iba't ibang mga bansa para magkaroon ng iisang layunin upang maresolba ang mga problema laganap noong panahon na iyon. Ito ay ang Millennium Development Goals o MDGs na tinatawag, at ang una sa mga layuning ito ay ang pagtanggal ng lubos na kahirapan at gutom sa ating bansa. Ang poverty line naman ay ang kabuuang threshold at iba pang mahalagang gastusin. Ang food threshold ay tumutukoy sa pinakamababang gastusin bawat tao upang makamit nila ang pangunahing pangangailangan na mga pagkain at nutrisyon. Inaasahan ng RDA o Recommended Dietary Allowance na makakonsumo ng 2,000 calories ang bawat tao. Sa taong 2015, ang food threshold ng buong Pilipinas ay naghahalagang 7,638. Ang poverty line naman ay nasa 10,969. Ibig sabihin nito, upang makamit ang tamang dami ng pagkain at nutrisyon, ang isang tao ay dapat nakakalaan ng 7,638 pesos para sa kanyang pagkain bawat taon. At kapag nalilikom na pera ay katumbas o mas mababa sa 10,969, may tuturing silang mahirap. Hindi simple ang maging mahirap. Tanda ng mga salitang, mahirap umahon sa kahirapan. Bakit nga ba? Hindi porket kumikita ka ng pera na mas mataas sa poverty line, iligtas ka na sa kahirapan. Huwag mong kalimutan, hindi lang pagkain ang iyong binibili. Isipin mo din ang ibang mong gastusin. Kaya talagang napakahirap isipin kung paano ka mabubuhay sa isang araw kung pagkain pa nga lang ay hirap ka ng bilhin. Ayon sa datos na ito, sa bawat 10 tao, halos 2 pa rin ang mahihirap at isa lang doon ang nakakain ng tama. 15 taon na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nangangalahati ang mahihirap at gutom sa Pilipinas. Mula sa key findings ng MDG report ng Asian Development Bank o ADB, kahit na nakakaranas tayo ng moderate economic growth sa mga nakaraang taon, nananatiling mabagal ang pagbawas ng kahirapan sa Pilipinas. Nagkabakbakan ng mga sundalo ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa Basilan. You think this is hunger? They are eating, even in poorest squatter areas. People are eating there, at least twice a day or once a day. But in Mindanao, my gosh, when you run from the war, you end up living in the open fields, and you're exposed to all the elements. That is really poverty. That is really hunger. This ongoing war is a major cause in poverty and hunger. Yes, it's one of the major causes of poverty and hunger is the displacement of people. It's not more of unemployment or under unemployment. I don't believe in that because if people are able to work, they work. If there is no conflict, if there is no civil war or there's no fighting between the forces, they could be more normal and they can attend to their fields,
they can attend to their businesses, and no one gets hungry by there is peace and order. The poverty and hunger that you see around is very superficial. It's a very small portion of our small problem. The bigger problem is in these affected areas in Mindanao. If I were you go there and you see how miserable the living conditions of the people living in those evacuation centers. Oh my gosh, you never know what it means by hunger and poverty. Ito kung nakita mo yung mga squatters, that is nothing compared to the evacuation centers. Nothing. Ano nga ba ang dapat pa nating gawin mula ngayon? There has to be an increased livelihood activities that we should introduce in Mindanao, for example. Give them work, open more factories, open more roads, open more opportunities, job opportunities for these people. Hindi dahil hindi natin nakikita ang hirap nila, kakalimutan natin sila. Hindi dahil ang mahirap para sa atin ay mga nasa squatter, sila lang ang bibigyang pansin. Mayroon pang may mga mas mabibigat ang pinagdadaanan. Silang paggising ay gulo ang madadatnan. Silang mga walang permanenteng tirahan. Silang mas mahirap pa sa ating kahirapan. Mga kapwa ko Pilipino, huwag tayo magbulag-bulagan sa isang katotohanang hindi sikat sa ating kaalaman. Matuto tayong makialam sa tunay na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Ang kahihinatnan ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga kamay. Hindi man naabot ng Pilipinas ang layunin ng MDG na ikalahati ang lubos na kahirapan at gutom, may pag-asa pa rin ang ating bansa kung lahat tayo ay may pakialam sa isa't isa.